Praise God mga igsoon. Dalaygo ng Diyos nining adlaw o salamat sa kahigayunan ngayon na sa mga gihatag kanato nga diin makadungog na usab kita sa iyang pulong pinaagi sa iyang alagad nga iyang gipadala nining adlaw igsoon. So akong gi-welcome ang matag usa diri sa atong programang Soaring High in Christ. Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Dalaygo ng Diyos ni ini nga adlaw mga igsoon. Ang atong topic uluhan ako og signs of the end times. Mga ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Atong text makita nato diha sa Matthew chapter 24 verses 3 to 14. Igsoon, ani anak kita karon sa katapusan sa kalibutan. Magtinud-anay na kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So we are now on the end times. Kung mo ingon ta og end times, pasabot ni ana wala nay sumpay. Kung sa istorya pa, pag the end na gani, that means humana or wakas, wala nay sumpay. Mga igsoon, nagpadulong na ta karon sa end of the world, sa katapusan sa kalibutan. Tanawa ang imong palibot, paminawa ang mga balita, nangatuma na ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Diha sa Matthew 24 verses 3 to 4, nagaingon diha ang samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami kanus ang matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. So sa dihang si Jesus adto dito sa bungtod sa mga olibo mga igsoon, gisekreto siya pagduol sa iyang mga tinun-an ug gipangutana siya kung unsa may mga ilhanan nga magpaila nga matapos na ang kalibutan or sa katapusan sa kalibutan. Ang tubag ni Ginoong Jesus naa sa verse 4 niingon siya nga pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. So dunay duha ka importante nga mga pulong nga atong pagahinumduman diri sa gitubag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una, kining pagbantay kamo. Ug ang ikaduha, ayaw palimbong. Kanus aka man malimbungan mga igsoon? Kanus aka malimbungan? Kung dili ka kabantay. Malimbungan lang ka igsuon kung dili ka makabantay, di ba? So before the second coming of Christ, these signs will take over the world, mga igsoon. Kini mga ilhanan, kini nga mga signs and wonders, mo ni atong makita nga manghitabo sa kalibutan. So una, what are the signs of the end times? Signs of the end times. First is false Christ, mini nga Kristo. Sa Matthew chapter 24 verse 5, nagaingon diha, sa akong ngalan daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Nahitabo na kini mga igsoon, na anay nagaingon, I am the appointed son of God. Ako mao ang gi-appoint nga anak sa Dios. Daghan na ang nagpaila nga sila mao si Kristo mga igsoon. Sa verse 5, doon ay importante nga pulong nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo diha. Nagaingon, ang importante nga word nga atong pagahinumduman mao ning giingon sa atong Ginoong Hesukristo, daghan ang malimbungan. Nganong malimbungan man mga igsoon? Tungod kay wala magbantay. Atong hinumduman nga deceiver si Satan. Diba? Satan is deceiver. Pagalinlangon niya bisan pa ang mga pinili sa Dios mga igsoon. Lig-o na ang imong pagtuo nga dili kagayud niya malimbungan, dili kagayud niya malingla igsoon. Kay the world is busy preparing for the coming of the Antichrist. Busy ang kalibutan mga igsoon sa pag-andam sa pag-abot sa Antichrist. Kumingon tag Antichrist, mao na siya ang false Christ. Kumingon po kag false means wrong. So ang pasabot sa false, opposite na siya sa true. False is wrong, mali, sayop.
dili tinuod. And Antichrist is one who denies or opposes Christ. Mauna ang Antichrist mga igsoon. Og tan-aw na to ang kalibutan karon. The world is busy preparing for the Antichrist. Sa pag-abot sa nagpaila nga siya mao si Kristo. False Christ mga igsoon. The word Christ is coming from the Greek word Christos, meaning unwanted. Unwanted, gidihugan sa Diyos nga Amahan. The word Christ, mauna siya ang buot ipasabot niya na unwanted. Ang Messiah sa Hebrew nga word means the unwanted one of God. So diri sa 1 Juan 2:22 kung atong makita diri mga igsoon. Nagaingon da sa 1 John 2:22, karon kinsa man ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. Nay mga tinuuhan karon nga nag-ingon si Jesus dili mao ang Kristo. They are serving only God the Father. Dili sila mutuo sa Dios nga Anak. Mao na gitawag og oneness na apoy uban nga ang Dios nga Amahan ra ilang gituuhan. Dili sila mutuo sa Dios nga Anak. No? So isa lang, wala sila nagatuo sa Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So giingon diha sa 1 Juan 2:22, kinsa man ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay ngano man gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. So sa dapat sa atong statement of faith, magaingon kita nga I believe in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Trinity mga igsoon, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Three persons in one Godhead. So si Jesus ang kamatuoran ug walay bakak diha kaniya. Diri sa Juan 10:9 nagaingon diha, ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Ang mosulod agi kaniya maluwas. So makasulod, makagawas siya ug makakaplag siya masibsib. Jesus is the one and only door to God the Father. Siya lang ang the only way padulong sa Amahan. Nagaingon siya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Siya lang mao ang dalan padulong sa Amahan mga igsoon. Jesus is the one and only door to God the Father. Ingon siya nga, I am the way, ako ang pultahan. Ang mosulod agi kanako maluwas. So una nga sign of the end times mga igsoon kaning false Christ. Mao gyud atong hinumduman, moabot ang panahon nga daghay magpaila nga sila mao ang Kristo. Og ang ikaduha nga ilhanan sa katapusan sa kalibutan, the second sign of the end times is wars and rumors of wars. Matthew 24:6. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamog kabalaka, kining mga butanga kinahanglan mahitabo. Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Wars and rumors of wars. So, dunay duha ka importante nga mga pulong nga atong hinumduman diha mga igsoon. Kanang giingon diha nga ayaw kabalaka. Ayaw kamog kabalaka. Og ang ikaduha, kinahanglan mahitabo. Ayaw kabalaka kay kining tanang butanga kinahanglan gayod nga mahitabo. Mga gubat ngadto sa layo ug sa duol ninyo. Wars palang gani nabalaka na ta. Gubat palang gani atong madunggan apan nabalaka na ta. Naapay mas worse ni ana mga igsoon. No, nagaingon ang atong Ginoong Hesukristo diri nga makabati kamog mga gubat nga naa sa inyong duol ug mga gubat ngadto sa halayo kaninyo pero ayaw kamog kabalaka. Mao gyud nay pulong nga iyang gisaad kanato nga kinahanglan kitang dili mabalaka. Kay ngano man igsuon kining mga butanga kinahanglan gayud kining mahitabo.
Pero wala ka na magpasabot nga mauna ka na ang katapusan sa kalibutan. Nahitabo na karon mga igsoon. Daghan ng mga gubat, di ba? Sa Pilipinas lang gani katong nangaging mga katuigan, katong naay gubat sa Marawi. Oh, then makadungog patag mga gubat, nasod batok nasod ng giaway, gingharian batok gingharian, mga ilhanan pa lang kana mga igsoon sa katapusan sa kalibutan. Wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. Pero ang giingon sa tong Ginoong Hesukristo dinhi ang ayaw kamog kabalaka. Kay kinahanglan gayud kining mahitabo. No? So kinahanglan nga atong i-comfort atong kaugalingon, kana pa lang gani madungga nato dapat lig-on na ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Dapat lig-on ang atong kasing-kasing diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mga gubat, usa ka na siya, ikaduha ka na siya nga sign of the end times. Wars and humors of wars. Ug ang ikatulo mga igsoon, increase in sorrow. Matthew 24 verses 7 to 8. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Magubat ang mga nasod, manag-away, mga gingharian, batok gingharian, ato na kanang nadunggan karon ng hitabo na karon mga igsuon. Kana nga mga kagubot, dili lang kay nasod, batok nasod ang nanggiaway, mismo sa atong mga panimalay. Managsuon, igsuon, batok igsuon, amahan, batok ngadtos mga anak, bana og asawa nanggiaway, mga silingan nanggiaway, no, nanghitabo na kana increase in sorrow. Apan unsa ang important nga word, importante nga pulong nga gisulti sa atong Ginoo mga igsuon, nagaingon siya, kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakitan. Sinugdanan pa lang kana mga igsuon, dili pa kana siya mao ang katapusan. Kining tanan nga atong nadunggan pulos lang kini mga sinugdanan mga igsuon. Increase in sorrow. Gubat, no? Ang giingon diha gubat, away, no? Daghan na kitang nadunggan nga mga gubat, daghan ng mga away mismo sulod sa iglesia, mismo sulod sa simbahan, nang giaway-away ang mga anak sa Dios. Gubat, away, ang giingon pagidha kagutom mga igsuon. Moabot ang dakong gutom. So sa nang hitabo na karon sa atong palibot, grabe na ang gutom mga igsuon. Daghan na nga mga negosyo ang nangasira mga igsuon. Daghan na ang nawad-an og mga trabaho. Daghan na ang naglisod, nagmahal ang mga pamaliton, kagutom, no? Increase in sorrow, linog, no, kanang giingon diha makadungog kamog linog sa tanang dapit. Grabe ang atong madunggan mga igsuon. Bag-uhay pa lang na anay linog na pod nga nang hitabo bisan asa mga lugar, sulod man sa Pilipinas o gawas man sa Pilipinas, daghan ng mga gubat, mga linog, mga katalagman nga atong nakita mga igsuon. Mao kana ang mga ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Kung imo ning huna-hunaon kanunay, ma-stress jud ka mga igsuon. Labi na ning pandemic nga miabot na og 2 years og misamot na hinuon, maghatag ni kanato og dako nga stress, no, sa ato nga panglawas kung kanunay tang maghuna-huna niini mga igsuon. Grabe nga kalisod, grabe ang atong giagian karon sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan kining pandemic nga atong na-experience. So kung ato ning kanunay nga huna-hunaon, kanunay nato ning ibutang sa atong utok mga igsuon, ma-stress gid kita. Kung pamati nimo, hopeless na ka, wala na'y katapusan kining pandemic, dili na kita makabalik sa atong normal life, kay mao naman kini karon ang gitawag og new normal, then don't be discouraged. Don't live in fear. God is still in His throne mga igsuon. No, mao na ni karon ang atong new normal, kay ang old normal nato wala na, no, nawala na to. So naanay bag-o pud karon nga normal, pero ayaw igsuon ka discouraged,
no? Ayaw pagpuyo diha sa kahadlok. Ang Dios nagatan-aw kanato. Ang Dios nagatan-aw sa iyang mga anak, mga igsoon. God is still in His throne. Unsa iyang sulti diha sa verse 6 sa atong gibasa kaganina, mga igsoon, sa iyang pulong. So nagaingon diha sa verse 6 sa atong makita kaganina sa atong gibasa nga ingon siya, kining tanan manghitabo gayod, ayaw kamo og kabalakan niining mga butanga, kay kining tanan manghitabo gayod. Doon ay panultihon nga nagaingon, why worry when you can pray? Nganong magka-worry man ka, nganong magkabalaka man ka kung doon na kay kahigayonan nga moampo? Why worry, igsuon? Kung makaampo pa ta, kung naapatay panahon nga pwede tang moampo ta, mga igsuon. Kay ang saad sa Ginoo kanato nga ayaw kamo og kabalaka. Kay kining mga butanga manghitabo gayud kini. Apan dili pa kini mao ang katapusan sa kalibutan. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Mao na siyang ikatulo, mga igsuon, nga signs of the end times, increase in sorrow. Moanhita sa ikaupat, persecution. Persecution, usa-usa mi siya, mga igsuon, nga sign sa katapusan sa kalibutan. Matthew 24:9-10, nagaingon diha, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako, ug daghan unya niadtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Persecution. Mao ni ang pinakakuyaw, mga igsuon, nga manghitabo. The true and genuine Christian will be persecuted. Sa verse 9, dakpon kamo. Og dili lang kay igo ramang dakpon, kundi sakiton kamo. Og dili lang pud kay sakiton kamo. Dunay pakapin pagid niya na, mga igsuon, unya patyon. Patyon kamo, no? Mao ni ang pinakakuyaw nga manghitabo unya. Inig matapos ng kalibutan, mga igsuon, padulong na kita dihang dapita, dakpon, sakiton, o patyon kamo sa mga tao. Sa verse 10 nagaingon, og daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay og magdumtanay sila. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Important nga word nga atong hinumduman, mga igsoon, kining naa sa verse 10 nga giingon diha, daghan unya ni adtong panahona ang mobiya kanako. Isa ka ba ni ana, igsoon? I hope nga kinahanglan lig-on ang atong pagpangalagad sa iyaha. Kay karong panahon na ginasisig na ang mga Kristohanon. Kung makakita ka sa daghang mga kaiglisyahan, sa mga kasimbahanan, grabe na ang pagtayog sa atong kaaway, mga igsuon. Ginasisig na niya ang mga Kristohanon, ang nagaingon ang atong Ginoo, ang mulahutay sa unahan, maluwas, paligunay sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo, mga igsuon. Laliman ka nga giingon diha verse 9, dakpon, sakiton, ug unya patyon kamo. Patyon kamo. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Karon lang gani, maingon na ang gobyerno, dili makagawas sa balay ang dili magpabakuna. Aristuhon ang dili magpabakuna. Dili makapalit, dili makatrabaho, dili makaadto sa mga public places ang dili magpavaksin. Ang uban mahadlok na, mga igsuon. It's your choice. Decision nimo na, igsuon. Remember that God is greater than coronavirus. Mas dako ang atong Ginoo kaysa ni anang COVID-19, kaysa ni anang pandemic karon nga atong na-experience nato karon, mga igsuon. Dili ta dapat mahadlok. Kay ang Ginoo nagaingon siya, nagasaad siya nga ilikay kita niya ni anang
mga butanga ni anang sakit nga makamatay mo na yang saad ka nato mga igsuon. Salmo 91 kung imo gid nang basahon, ang saad sa Ginoo kanato nga kinahanglan magmaisugon kita sa atong pagpangalagad kaniya, dili kita magpadaog sa atong kaaway mga igsuon. John 15:18-19, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, og kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Dili kamo iya sa kalibutan. Nagaingon ang atong Ginoo, no? Nasilag kaninyo ang kalibutan, apan hinumdumi nga before na siya nasilag kaninyo, una siyang gikasilagan mga igsuon. Kay kun kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo, no? Apan dili man kamo iya niining kalibutan, gipili kita sa atong Ginoong Hesukristo mga igsuon. Busa nasilag kanato ang kalibutan, dili ang kisa may tag-iya niini nga kalibutan mga igsuon. Hinumdumi sa diha nga gitintal ni Satanas si Jesus Christ, unsa iyang ingon? Ihatag ko kanimo kining tibuok kalibutan kung muluhod ka lang og musimba kanako. Kinsay tag-iya ni ining kalibutan mga igsuon. Lumalabay lamang kita dinhi. Gunobon kini sa atong Ginoo. Ang atong kaaway, iyahan ning kalibutan mga igsuon. Apan kay kita dili man iya diri sa kalibutan, mga lumalabay lamang kita kay kita mga tagalangit mga igsuon. Sa dihang atong nadawat si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, iya kitang mga anak, nahimo kita nga mga tagalangit. Mauna nga ang kalibutan nasilag kanato. Tungod kay kita mga pinili sa atong Ginoong Hesukristo. Nagaingon usab diha sa Matthew 24 verse 10, sa atong gibasa kaganina mga igsuon ato unang balikan. Matthew 24 verse 10, magbudhiay og magdumtanay ang mga tao. Og daghan unya ni adtong panahon nga mobiya sa ilang pagtuo, magbudhiay og magdumtanay sila, no? Nang hitabo na ni mga igsuon, kung iyong kag magbudhiay, magtraidoray, no? Traidoron ka sa imong isig ka tao. I-traidor ka gani igsuon, maunang libakon ka sa likod, no? Kanang wala ka sa atubangan, istoryahan ka, dauton ka sa likod. Mauna ang pasabot ni anang pagtraidor, pagbudhiay, ang matagtao mga igsuon nagbudhiay na, nagdinumtanay na, o kana karong panahon na nang hitabo na nakaron mga igsuon. Persecution, mauni ang pinakahadlok, pinakakuyaw nga sign of the end times mga igsuon. Ug moanhita sa ikalima nga ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Many false prophets will arise. Matthew 24:11-13. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan niili. Daghan ang malimbungan nila, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan, maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Verse 11, daghan unya ang mga mini o mga false prophet. Many false prophets will arise. Manungha sila og daghan ang malimbungan nila. Mga igsuon, nang hitabo na nakaron, daghay magaingon tuwa dito na tuwa nay nagmilagro dito, ang mga tao mudagan pod padulong ditong dapita, dinhi na ay nagmilagro dinhi, mudagan pod ang mga tao dihang dapita. Grabe na ang lihok sa tong kaaway karon mga igsuon. Daghan ang manungha, kung na may mitungha nga mga false Christ, daghan po'y mitungha mga igsuon nga false prophets. Nagpaila nga sila mao ang insakto nga mga prophet of God. Daghan mga igsuon, mga mini nga mga propeta ang nagapanungha na karong mga panahon na false Christ, magpaila nga sila maong Kristo. Daghang milagro ang ilang gipangbuhat. Apan kung moingon kita nga false prophets, they are the one used by Antichrist to deceive the world.
mga igsuon. Satan is the deceiver. Deceiver ang atong kaaway, mga igsuon. Kining false prophets mao na iyang gamiton aron sa pagdeceive bisan pa ang mga pinili sa Dios. Ang mga pinili sa atong Ginoong Hesukristo, labaw na gayod ang mga anak sa Dios, ang mga Kristohanon, iyang i-deceive, mga igsuon. So doon ay duha ka mga importante nga pulong nga atong hinumduman diha sa verses 12 to 13. Ang una nagaingon, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Mabugnaw ang gugma, mga igsuon, sa matag usa. Og ang ikaduha nga importante nga pulong nga gisulti diha, maluwas ang magpadayon sa katapusan. Mga igsuon, lisod kaayo kung mawala na ang gugma sa matag usa. Kung mawala na ang gugma sa tanang katawhan, mao na nang mahitabo magdumtanay na ang mga tao, magpinatyanay na, maglinibakay, manggiaway, unsa pay mga dautan nga mga butang nga ilang pagabuhaton sa matag usa tungod kay wala nay gugma, mga igsuon. Ug moabot gayud kana nga panahon, mga igsuon, hapit na kita nagapadulong na kita dihang dapita. Pinakakuyaw nga manghitabo kung mawala na ang gugma sa matag usa. Apan nagaingon siya diha, maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan, mga igsuon. Maluwas ang magapadayon. Ginasisig na ang mga Kristohanon karon. Ang mulahutay sa unahan, mao lamang ang maluwas. Matthew 24:24 to 25, kay manungha ang mga mini nga Mesiyas og mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro og mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini. Gamhanan usab si Satan, mga igsuon. He is a great deceiver. Makahimo pud siya og mga dagkong milagro og mga katingalahan nga mga butang, mga igsuon. I-deceive niya ang mga tao, labaw na gayod ang mga pinili sa Dios. Iyang i-deceive, mga igsuon, og pagbantay nga dili kaniya mailad, kay manglingla na siya, bakakon kana siya, mga igsuon, manlilimbong, bakakon, and there's nothing truth in him, kay siya bakakon man gikan pagayod sa sinugdanan. So opposite of truth is false, no? Mauna siya, false Christ, false prophets. Mauna sila ang manungha, mga igsoon, magbuhat silang mga dagkong milagro, mga katingalahan aron pagpasalaag bisan pa sa mga pinili sa Dios. Nya, ingon ang atong Ginoo diri, dili nato siya pwedeng basulon, mga igsoon. Tungod kay nagaingon siya sa verse 25, timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini. Gipasidan-an ko na kamo. So ayaw pag-ingon nga, Lord, wala man ko nimo sultihi ni ini mga butanga. Kay nagaingon siya, gipasidan-an ko na kamo niini. Pagbantay kamo nga dili kamo malimbungan sa inyong kaaway. Pagbantay kamo, mao ginabalik-balik niya, mga igsuon. Kay ang tao malimbungan kung dili siya makabantay. John 4:24, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu og sa kamatuoran. Why we worship God in truth? Because there is nothing false in Him. Walay bakak diha kang Kristo, mga igsuon, kay siya kamatuoran. Mauna nga, ato siyang pagasimbahon, kinahanglan magsimba kita diha kaniya, pinaagi sa Espiritu ug sa kamatuoran. There is nothing false in God. Isaiah 65:16, ang nagkinahanglan og panalangin, mga liyopo nga panalanginan siya sa Dios nga tinubdan sa kamatuoran. Saad kana sa Dios kanato, nagaingon siya, kung nanginahanglan kag panalangin, pangayo sa Dios nga panalanginan kaniya, kay siya maoy tinubdan sa tanang kamatuoran. Mark 13:22, nagaingon usab diha, may mutungha nga mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta, maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron kon mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios.
gibalik-balik ka na mga igsoon. Mutungha ang mga mini nga mga Mesiyas, mga mini nga mga propeta, mga mini nga Kristo, aron lamang pasalaagon nila ang mga pinili sa Dios. Pasalaagon nila ang mga Kristohanon, ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsay giingon diha, maghimo silag mga milagro og mga katingalahan aron kun mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios, mga igsoon. Be careful of the signs and wonders, mga igsoon, because there are false signs and wonders na ay mga mini usab, na ay mga sayop, dili tinuod nga mga ilhanan, mga signs and wonders. Signs and wonders that is not of God is false, mga igsoon. Just because you see a miracle does not mean that God is behind them, no? You need to be careful and not just follow signs and wonders, mga igsoon. Kung atong hinumduman si Moses, di ba si Moses sa Old Testament performs true signs and wonders. Atubangan ni Paraon, di ba? Giitsa niya ang iyang maong stick dito sa atubangan ni Paraon, nahimo kini nga snake. That is a true signs and wonders. And also the magicians of Paraon, magicians of Egypt, ni perform pud sila og full signs and wonders. Giitsa pud nila ang ilang stick og nahimo pud kini nga snake, mga igsoon. Apan wala ka na nagmadaugon tungod kay ang gi-perform ni Moses nga signs and wonders is from God. Napildi ang magician sa Egypt, mga igsoon. So these false and wonders, false signs and wonders exist even before the time of Christ, mga igsoon. So wala pa sa panahon ni Kristo sa Old Testament nang hitabo na kana. Sa panahon ni Moses, kinahanglan kitang mag-amping, mga igsoon, basin lipat-lipaton kita sa tong kaaway. No, he is a great deceiver, mga igsoon. Muhimo pod kana siya mga false, mga dili tinuod nga mga ilhanan, mga signs and wonders. So kinahanglan kita nga careful kita kanunay, be wise as a serpent but harmless as a dove. So these people are around us, mga igsoon. Nani siya sa atong palibot, naagani ni sila sa church, musulod usab kini sila sa church, mga igsoon. So kinahanglan kita nga magmaigmat kita kanunay, isip mga anak sa Dios. So atong hinumduman kining mga signs and wonders nga gihatag sa atong Ginoo, gihatag ni Ginoong Hesukristo kanato, nga kinahanglan kay kitang mangandam niining mga butanga. Kay moabot ang panahon, mga igsoon, nga basin matingala na lang kita, ato na lang unyang basulon ang Ginoo nga wala kita nahibalo niining mga butanga. So una nga signs of the end times is false Christ, no? Atong hinumduman kanunay false Christ, mutungha ka ng mga mini nga Kristo, mga igsoon. Ug ang ikaduha ka ng wars and humors of wars. So nang hitabo na kana, daghan na kana karon sa ato nga madunggan sa atong palibot. Nya ang ikatulo sad nga signs and wonders nga atong hinumduman, increase in sorrow. Mga kagutom, mga linog, mga away, mga gubat ug mga kasakit, increase in sorrow, mga igsoon. Ug ang ikaupat nga false signs and wonders kining persecution, mga paglutos, no? Dakpon ang mga anak sa Dios, sakiton, patyon, o kasilagan sa daghang mga katawhan tungod kang Kristo, tungod kanako, nagaingon siya. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug ang ikalima nga atong hinumduman nga signs of the end times, many false prophets will arise. Mga mini nga mga propeta, dili tinuod nga mga propeta, nangabot na kana, mga igsoon, daghan na kana karon sa atong palibot. So kinahanglan nga we must be careful kanunay, isip mga anak sa Dios. So as a conclusion, mga igsoon, are you now prepared for the end times? Andam na ba kita sa katapusan sa kalibutan? Sure ka na ba sa imong kaluwasan, mga igsoon? Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Kung kuhaon ka sa Ginoo karon, andam ka na ba kaha nga moatubang kaniya, igsoon? Andam na ba ka, ready na ba ka imong kasing-kasing nga moatubang sa atong Ginoo sa time nga iya kang kuhaon karon, igsoon? Are you ready now for the end times? Are you ready now to face God?
If you hear the word of God today, do not harden your heart, mga igsoon. Listen to His voice. Ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Kung makadungog ka sa iyang pulong igsoon, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Paminawa ang tingog sa atong Ginoo, mga igsoon. Dawata siya o papuy-a sa imong kasing-kasing. Salamat ni ini nga adlaw o salamat sa pulong sa Dios nga atong nadunggan. Ang Dios magapanalangin sa atong tanan, mga igsoon, ug atong ibalik sa iyaha ang dungog ug ang pasalamat.